Ilalabas na kaya ni Franco Mabanta o ng Peanut Gallery Media Network yung video laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Ito kasi yung dahilan mga tol kung bakit nauwi sa isang entrapment operation noong May 5, 2026 at sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta at sa mga kasama niya. Yung video kasi na yan po yung sinasabing magsisiwalat daw po sa mga katiwalian ni Congressman Martin Romualdez at dahil po diyan, hinihingan po nila di umano ng mahigit sa 300 milyong piso itong si Romualdez para po hindi ilabas yung video. Pero bago tayo magpatuloy, Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga ilaw ng tahanan, kay Top Wife, Happy Mother's Day dear, kay Mommy Best Friend, Happy Mother's Day Mommy, at sa syempre sa nanay ko in heaven, Happy Mother's Day sa nanay ko. At sa lahat ng mga nanay out there, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ngayon, ito pong si Franco Mabanta mga tol, pansamantala pong lumaya. Nakapagpiyansa po ito. Kaya ang ine-expect po natin, considering na yan po yung sinasabi nila na meron daw pong video, sana ilabas na po nila sapagkat naghahanap po tayo ng katotohanan dito kung meron po talagang malakas na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Sana tumulong sila para mapapanagot ito pong si Romualdez. Pero ang problema, mukhang mali po yung naging kaparaanan nila dahil ang nangyari, kinikikilan nila di umano ito pong si Martin Romualdez. At balikan po natin ang balita kahapon. Ito nga po, sinabi po dito sa balita ng ABS-CBN News, nakalaya na. Nakalabas na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at 4 na iba pang akusado matapos ang inilabas na release order ng Pasig RTC Branch 167 ngayong Sabado, Mayo 9 o kahapon. Kung magtatanong po kayo, nakapagpiyansa kahit Sabado, bukas po ang korte. Ganun po talaga. Kapag bukas ang korte, makakapagproseso ang akusado. Pero kung sarado, which is most of the time sarado kapag Saturday and Sunday, kadalasan Monday na po yan nakakapag-process. Ito yung mga pagkakataon na parang unfair yung sitwasyon. Kasi sa experience ko bilang law enforcer before, yung mga mahihirap na inaabutan ng Saturday and Sunday, hindi po sila nakakapagpiyansa. Pero kapag may pangalan at mayaman, parang nagiging special ang datingan, which is hindi naman talaga dapat ganoon. It happens lamang na meron pong mga umaasikaso, partikular ang kanilang mga abogado. Yun po yung katotohanan. Hindi po yung batas ang problema, kung hindi yung realidad po sa buhay na kakayahan po ng isang tao, partikular ang akusado, na kahit over the weekend, kayang iproseso yung mga bagay-bagay na kadalasang napaprocess lamang ay weekdays. O magkano ang piyansa dito kay Franco Mabanta? 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa sa bawat akusado para sa kasong robbery extortion. Nahuli ang mga akusado sa isang entrapment operation noong May 5 matapos ang umunoy pangingikil ni Mabanta at kanyang mga kasama kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang halaga po ay 300 million pesos kapalit ng hindi nila paglalabas ng video na may kaugnayan sa flood control scandal. Kaya nagtatanong tayo ngayon sa kampo ni Franco Mabanta, kailan nyo ilalabas? Kailan nyo ilalabas ang video? Kasi yan po ang inaantay po ng tao ngayon kung meron po ba talagang video. Pero may mga kumakalat po, isang teaser na ginawa nitong si CJ Hero. At eto nga po, i-share ko lamang po sa inyo yung video. Kumakalat po ito ngayon sa internet at sinasabing bahagi daw po ito ng 90 minutes na video laban kay Congressman Martin Romualdez. Pero parang wala namang bisa ito kasi ang laman po ng teaser video po na ito
mga kakamping mga kakamping katulad po ni Kristan, si Attorney Jesus Palsis at saka yung certain Nico yata yun, Nico David ba yun? O, pakinggan, panoorin po natin ito mga tol. At nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo po itong sinasabi dito nitong CJ Hero. Sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. I actually like how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership. Ang inaakusahan nila dito, si Boss Martin, tinago daw. Pero asa nang patunay na tinago talaga? Di ba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan o 2 buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, di ba? Hindi nyo makasuhan. Si Martin Romualdez, makalinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam nyo, hindi nyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa din. Yung dalawa. He publicly stated that he had no hand in the Bicam. Yung pinaka-consistent defense ni former speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili na. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa Bicam or sa small community. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology after this episode. 300 million na ang halaga niyan. Hindi baka kasi gawa-gawa lang din ito. In fairness naman sa Peanut Gallery Media Network, ihintayin natin yung kanilang opisyal na pahayag tungkol dito, lalong-lalo na itong si CJ Hero. Unfortunately, hindi po siya nagpapakita ngayon sa publiko kahit meron pong subpoena ad testificandum na inisyu na sa kanya ang NBI. Nowhere to be found po itong si CJ Hero ngayon. Missing in action. Matapos pong lumabas yung kanyang pangalan sa reklamo ng tauhan ni Congressman Martin Romualdez na isa daw po sa mga kasabwat nitong si Franco Mabanta sa tangkang pangingikil sa dating speaker na si Martin Romualdez. Siyempre, dahil nga po ang mga napapangalanan dito sa teaser video na ito ay more on kakampinks, isa po sa mga kakampink ay nagsalita na tungkol po dito sa PGMN. Ito po ay si Attorney Jesus Palsis. Pakinggan po natin yung sinasabi po ni Attorney Jesus Palsis dito kasi ayon sa kanya, mukhang kung babasahin po natin between the lines yung mga sinasabi niya, parang pera-pera ang datingan ng PGMN. Sinasabi kasi nung una ni Attorney Jesus Palsis na maghahati daw po or komisyonan sa monetization kung may magbabiral na video. Tapos ang accusations niya, kapag ka nagkaroon na daw po ng mga kliyenteng politiko, doon po kukuha ng pambayad. Siyempre, kung merong kliyenteng politiko, ibig sabihin, nagbabayad dito sa PGMN kung ang pagbabasihan po natin itong mga pahayag ni Attorney Jesus Palsis. Pakinggan po ninyo at kayo po ang bahala kung kayo po'y maniniwala dito po sa mga sinasabi ni Attorney Jesus Palsis. Franco Mabanta, I know him personally. Yeah. But we're not friends. I would say we're acquaintances. Diba? Nakilala ko naman siya. Pero ang friend kasi sa akin, syempre yung nakakahangout ko, I share my secrets. I have to clarify that because whatever I say is only professional opinion. It's nothing personal, no? Si Franco Mabanta, I met him way back and he was a DDS blogger. Of course, right now he's being disowned by the DDS because maybe for 6 months or 1 year, naging social media director siya ni BBM. Pero alam ko nagka-falling out sila eh. And so, until now, ngayon, Duterte ang tindig ni Franco. Yung personal story ko kasi sa PGMN, may opinion on the entrapment. With all due respect to my dear acquaintance friend, Sir Franco Mabanta, you invited me to be part of PGMN. He invited me to be part of PGMN. And nagka-presentation kung ano yung monetization model and of course what will anchors do. Pag ang anchor may content, nag-viral, pinost sa YouTube, pinost sa Facebook, normal yun, valid yan, legitimate, may profit sharing. Kasi may binabayad si Facebook tsaka si YouTube to the
channel owner, right? So that's legitimate. So ano yan? But the other thing is, no, ito yung related sa entrapment. But the other thing is, and this is my personal knowledge, nobody can dispute this because this is my personal experience. He told me na if I bring in political clients, that there will be a share in the commission, or whatever the politician or the political client pays to a PGMN, especially to either promote the candidate or the politician or to attack their opponents. So, personal yun sa akin kwento. I decline. Obviously, after all this time, I'm not a PGMN anchor and I'm here. So, I did not accept that invitation. Pero may video clip daw kayo ni Franco eh. Well, because we had a debate din noon. Na pinaunlakan ko yung debate niya. Siya nag-offer noon, hindi ako. He sought out anti-Duterte people. I'm a very vocal anti-Duterte, original, consistent, since 2016. So, yung video na yun was a debate conversation because he wanted the conversation with anti-Duterte people. Okay. Kaya ako, Para balance. kahit kailan, walang takot. Kahit sinong DDS mag-invite, kahit si PBBM pa mag-debate sa akin, President Duterte, Sara Duterte, let's go. So, entrapment, Naniniwala ba kayo kay Atty. Jesus Palsis sa mga akusasyon niya sa PGMN? Particular dito kay Franco Mabanta, mga tol, paki-comment nyo kung kayo'y naniniwala. Kasi serious accusations po ito. Bayaran ang PGMN kung ang paniniwalaan po ninyo ay ang mga sinasabi nito pong si Atty. Jesus Palsis at sinasabi niya, nobody can dispute that. Pero I beg to disagree. Kasi lahat naman ng mga personal knowledge po natin pwedeng i-dispute ng sino man. Hindi porket personal knowledge ay hindi na disputable. Ano? Alam na alam po yan bilang abogado nito pong si Atty. Jesus Palsis. Pero syempre, dahil nga po kiniklaim niya na personal knowledge niya yon, malakas yung parte na maaaring napag-usapan talaga nila ni Franco Mabanta. Pero tatandaan po natin, kung sino po ang nag-aakusa, siya po ang magpapatunay. At ang mga akusasyon na yan, na may ganoong conversation na nag-transpire sa kanilang dalawa ni Franco Mabanta, ay dapat ang magpatunay. Ito pong si Atty. Jesus Palsis. And I believe, kahit hindi po ako abogado, very dangerous yung mga ganitong pahayag ni Atty. Jesus Palsis. Kasi wala po itong kaugnayan doon po sa kasong kinakaharap ni Franco Mabanta, no? Tayo po nagbibigay lamang ng opinion dito. Baka isipin nyo, kinakampihan ko si Franco Mabanta. Doon lang tayo sa tama at dapat, ano? Kasi, uulitin ko, walang kaugnayan ito sa mga kinakaharap ngayon na kaso ni Franco Mabanta. No? Tandaan natin, ang isang akusado until proven guilty beyond reasonable doubt, ini-enjoy niya lagi yung presumption of innocence. At siyempre, kaakibat ng presumption of innocence, yung pagkiklaim nila ng kanilang integrity na intact dapat. Since sinasabi ni Atty. Jesus Palsis na may mga ganong sitwasyon, kailangan ng kliyente, babayaran para doon kumuha ng pambayad, mukhang damaging po yun sa reputation ng PGMN. At na kay Franco Mabanta ngayon kung ano ang magiging legal action niya rito. In fact, si Atty. Jesus Palsis din mismo ang nagbigay ng babala sa harapan ng publiko eh. Nag-post po siya kahapon at sinasabi niya na mukhang magsasampa daw po ng kaso ang kampo nito pong sina Franco Mabanta. Puntahan ko lamang Sabi po dito, just in, Attorney Bernice Piñol Rodriguez, lawyer of Franco Mabanta, post on FB saying, freedom today, vindication soon. She is related to Duterte's Agri-Chief Secretary Manny Piñol and also PGMN anchor. She says they will file cases against critics. Isa kaya doon si Atty. Jesus Palsis? Pero tingin ko, medyo mahina kung cyber libel ang ikakaso eh. Kasi magbo-border po ito sa freedom of speech or expression. Ngunit may mga nakikita po akong pwedeng masampahan ng kaso. No? Katulad po si Thea Tan. Nag-post po siya ng conversation ni na Franco Mabanta. Eto. No? Tanggalan natin ang audio. Ipakita ko lamang po sa inyo yung evidence. Yan.
Pinost po ito ni Tea Tan, si Juan Sandugo. Yan. Mga pages po itong tinutukoy ko, mga tol. Nag-post din po ito ng conversations na yan. Yan. Yan po ay malinaw na paglabag sa article or sa Republic Act 4200. In fact, si Fiscal EJ, meron pong artikulo tungkol diyan. At marami pong mga abogado ang nagbabala kaugnay po ng wiretapping. Ito ba yun? Andali, hanapin ko lamang Hanapin ko lamang yung post ni Fiscal EJ. Yan. Dito, sinabi po ni Fiscal EJ, legal explainer. Basahin ko po. Bawal bang mag-record ng phone calls? Nagkalat ngayon sa social media ang mga leaked phone calls at recordings. Pero bago mo i-press ang record button sa susunod mong pakikipag-away o para manghuli, alamin muna natin ang RA 4200 o ang anti-wiretapping law. Hindi ito biro. Pwedeng mauwi sa kulong, ito ang kailangan ninyong malaman. Sana mapanood tayo ni Tea Tan sa ni Juan Sandugo. No? Kasi si Tea Tan in particular, friend ko dito sa Facebook. Nung makita ko yung video na yon na pinost niya sa kanyang Facebook page, sinend ko kagad sa kanya itong vlog ni Fiscal EJ. Unfortunately, hindi niya na-seen yung message ko. Babala lamang po ito bilang acquaintance, sabi nga. Hindi ko naman siya kaibigan, hindi ko naman siya friend ko siya sa Facebook, pero kakilala ko dahil vlogger din, politically speaking, kaya concern lang din tayo sa kanila. No? Ituloy ko po itong binabasa natin. Kasi ito yung nakikita kong isasampang kaso ng kampo ni Franco Mabanta, ipupush po nila yun eh. No? Although ang downside niyan, kapag ka nag-file ng kaso, si Franco Mabanta parang inaamin niya na siya talaga yun nandoon sa recording. Yun naman po yung downside nun. Pero parang, sige, hataka na, ganun ang mangyayari dyan. Total, pabagsak na ako eh, isasama ko kayo. Kaya sana naisip ito ng mga kaibigan natin na yan sa social media bago nila pinost yung content na yon. Una, ang all parties consent rule. Sa ibang bansa, basta pumayag yung isa, okay na. Pero sa Pilipinas, stricto tayo. Kung 3 kayong nag-uusap, dapat lahat kayo pumayag na i-record ang call. Kung may isang di alam na nire-record siya, violation na agad yan. Ikalawa, kahit kasali ka sa usapan, bawal pa rin. Ang akala ng marami, ako naman yung kausap, bakit bawal i-record? Sabi ng Supreme Court in the case of Ramirez versus Court of Appeals, GR number 93833, kahit kasama ka sa usapan, kung ginawa mong secret ang pag-record, lagot ka pa rin. Ikatlo, hindi lang ang nag-record ang may sala. Huwag basta-basta mag-share. Ang Republic Act 4200 ay nagpaparusa rin sa mga may hawak ng kopya ng illegal recording, nag-play o nag-share ng content nito. Kaya ako, salamat sa Diyos, I do not know bakit naglap sa isip ko samantalang itinuturo ko pa itong Republic Act 4200 during that time na kinontent natin yung leak audio ni Attorney Melvin Matibag. Tinry kong i-play dito sa ating program yon at buti na lamang nagkaroon ng technical issue, hindi nyo madinig. Ako lang ang nakakadinig dito sa side ko, kaya yung nag-play sa internet, hindi nyo talaga naunawaan. Kaya basically, wala akong na-commit na violation doon sa live stream po natin na yon. Salamat at nagkaganon. Pero ito pong binabasa natin, malinaw na ang nag-play o nag-share ng content nito, nag-publish ng transcript o yung text version, no? Kailan lang ito nagiging legal? It is allowed in the following situations. Kapag may consent ng lahat, pumayag si A, B at C, or may court order. Pero para lang ito sa mga mabibigat na kaso gaya ng treason, sedition o kidnapping.
Note, ang extortion, libel o adultery ay hindi kasama sa listahan na pwedeng i-wiretap. Ikalima, fruit of the poisonous tree. Kahit nakuha mo ang smoking gun na ebidensya sa recording kung illegal ang pagkuha, hindi ito pwedeng gamitin na ebidensya sa korte. Ang ebidensya pwedeng gamitin ay ang testimony ng taong nakarinig, yung live na saksi, hindi yung tape recorder. Kaya basically, yung pinakita ko po sa inyong tape recording kanina, hindi po iyon magagamit ng NBI laban kay Franco Mabanta bilang ebidensya. Kasi extortion po, robbery with intimidation ang ikinaso sa kanya. At malinaw naman po yung itinuturo sa atin dito ni Fiscal EJ. In cases of treason, sedition o kidnapping, ang exceptions doon po sa rule. No? Kaya sana mapanood po tayo dito ng mga binanggit ko pong pangalan, si Tea Tan o si Juan Sandugo, at kung pwede, i-take down na nila hanggat maaga pa, baka hindi pa naman nakakarating sa kaalaman ng kampo ni Franco Mabanta, malibang kung nakarating na at na-screenshot na yon, nakakuha na sila ng ebidensya nila na ipinlay nila o shinare nila sa kanilang mga pages, basically, mukhang may kakaharapin po silang paglabag sa Republic Act 4200. At syempre, ang pinag-uusapan po dito, hindi lamang si Franco Mabanta, kung hindi ang issue na ibinabato po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po niyan, nagpahayag po ang spokesperson ni Congressman Martin Romualdez na si Attorney Atienza ng mga sumusunod. Ito naman ay naka-upload din sa page ni Juan Sandugo. Pakinggan po natin ang pahayag ng kampo ni Romualdez kaugnay po ng claim nito pong si Franco Mabanta, no? Basahin ko lamang po sa inyo yung pahayag ni Franco Mabanta kaugnay po ng pagkakaaresto po sa kanya. Ito po ay makailang beses na nating natalakay pero ulitin ko lamang po dahil papakinggan po natin yung sagot ni Congressman Martin Romualdez through his spokesperson. We are innocent. This was a setup, sabi ni Franco Mabanta po dito noong May 6 na ipinaw sa Peanut Gallery Media Network. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Pero siguro ipatagalog natin muli kay ChatGPT, no? Para mas maunawaan po ng ating mga manonood. Translate in Tagalog. Yan. Kami ay inosente. Isa itong setup. Sa nakalipas na 5 buwan, natapos ang PGMN ang isang napakalalim. Natapos ng PGMN ang isang napakalalim, komprehensibo at masakit na investigasyon tungkol sa di umano'y matinding pambansang korupsyon ni Martin Romualdez habang siya ay Speaker of the House. Pero nung pinanood natin yung teaser kanina, parang wala naman eh. Parang mga kakamping lang ang binanatan eh. Hindi naman si Romualdez talaga. Ang aming nalaman ay nakakayanig. Na-film ang episode ilang linggo na ang nakalipas. Ganap na itong na-edit. 70 minuto ang haba, puno ng matitibay na ebidensya at handa ng ilabas. Iyan ang dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon. Walang extortion na nangyari. Wala kaming ginawang anumang pagbabanta. Pawang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ang ebidensyang inilabas sa isang panig lamang ng kwento. Wala kaming ginawang krimen at mapapatunayan namin yan. Nakakapagtaka lamang mga tol kasi sa mga video na shinare po sa atin ni John Consulta, kitang-kita naman ang ebidensya. No? Siguro kinonsulta si John ng NBI para makapag-cover. Hindi, nagpapatawa lang ako. John Consulta eh. Pero inyo dito, parang ang hirap kasi itanggi nito mga tol. No? Katulad dito, kitang-kita si Franco Mabanta dito. Balikan lang natin. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, ano? Dito naman,
sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kita natin no, yung budol money no na pin-prepare. Medyo dagdagan natin yung impormasyon na nakakala po ninyo mga tol, ano? Kasi nabanggit yung budol money. Yung mga tatanga-tangang Duterte supporter, pinapairal na naman ang kanilang mga katangahan. Talaga nga naman. Siyempre, gagamitin din natin yung panulat ni Juan Sandugo, no? Tungkol diyan sa budol money. Pero alam po ninyo, sa madaling pangunawa, ang budol money po ay isang kaparaanang ginagamit ng mga law enforcement agency para po sa isang entrapment, lalong-lalo na kung malaki pong pera ang involved. Hindi pa pwedeng kung ang involved na pera sa entrapment operation ay katulad nito, 70 million pesos. 70 million pesos na totoong pera gagamitin mo. Unang-una, saan kukuha ang agency ng ganong kalaking halaga? Hindi sapat ang confidential funds para lamang doon sa or intelligence funds para lamang doon sa isang entrapment operation na yon. Dahil bakit? Ang mga pera kasi na ginagamit sa entrapment operation while in trial, nasa kustodiya po yan ng korte. No? Matutulog doon for how many years yung pera? Kaya ang kadalasang ginagamit, budol money tapos indalagyan lamang ng totoong pera sa ibabaw. At doon po sa mga kumalat na pictures kung saan nakikita po natin yung grupo nila Franco Mabanta at isang agent ng NBI naglilista ng mga serial numbers ng totoong pera. Kasi yun lamang talaga yung actual na pera. Ngayon, pinupuna nila kasi nagpagawa daw ng pera sa recto si Director Attorney Melvin Matibag kaugnay ng entrapment operation na yon. Whether that is true or not, or sabihin nating yun ay ano yung tamang terminong ginamit ni Sir Leslie Bucorbo tungkol doon, o sabihin nating slip of the tongue, yun na lang, ano? Hindi pa rin sinasabing mali po yun. Sapagkat ang paggamit po ng fake money sa isang legitimate police operation ay tinuturing pong hindi bawal. Nagiging bawal ang paggamit ng fake money kapag ginamit mo yan for commerce. Halimbawa, binili mo o kaya nasa posesyon mo na meron kang, syempre, ipagpapalagay na intention itong gamitin para sa panluloko sa kapwa mo. Basahin po natin ha. Hindi, masyadong mahaba ito. Unahin muna natin yung maikling paliwanag ni Attorney Carlo Ibanez. Binabanatan din si Attorney Carlo Ibanez dito mga tol, na mga tatanga-tangang DDS. Yun ang kasi ang mahirap sa mga katangahan kapag pinapairal mo ito. No, hindi mo na nakikita yung tamang dahilan para ikaw ay mabigyan ng tamang impormasyon, no? Eto, sabi ni Attorney Carlo Ibanez dito, kasi itong isang DDS na si Coco Locoy, parang natatandaan ko ito yung naglakas loob na humamon sa atin ng debate dito, tayo inakyat. Pero nung pinaakyat ko, wala, out of line lahat, kaya matapos ako magpahayag ng 10 minuto, hindi ko na sinagot yung mga argumento niya. Sinabi ko na lamang na talo na ako kasi hindi ako makikipagtalo sa alam ko naman na walang kwenta ang sinasabi at alam naman ng mga manonood kung ano talaga yung nangyari. Kaya, yan, sabi niya dito, so authorized gumawa ng fake money ang taga-recto basta utos ng NBI, wow. Sabi ni Attorney Carlo Ibanez, legal ignorance. Mas maikli itong paliwanag niya, kaya unahin muna natin ito bago yung kay Juan Sandugo. Nakita nyo ito? He is mocking the statement of NBI Director Matibag na pinapagawa ang pera for entrapment operation sa recto. He is even implying na nagka-counterfeit ang mga pulis. What a joke! Sagutin natin ito para maliwanagan. Hindi fake money ang ipinapagawa in the sense na gumagawa sila ng counterfeit currency para ipakalat sa publiko. Meron nga dyan mga tol, kulay lang talaga ang ginagaya, hindi naman yung mismong pera. No, ang daming mga ganon. Ako bilang pulis dati, may mga cases na nakakasama rin ako sa entrapment operation, malaking involved na pera ang halaga, 100,000. At kadalasan, ang ginagawa lang po doon,
nagsa-Xerox lang o yung scanner ng halagang 1,000 tapos tatsagain mong ikat yun hanggang sa maipon ng maipon para lang magmukhang totoong pera. Ang ginagamit sa entrapment operations ay boodle money, prepared bills and marked money na specifically made for law enforcement purposes. Legal ang paggamit nito sa entrapment operations dahil bahagi ito ng police power at investigative techniques ng law enforcement para mahuli ang suspect in flagrante delicto. Ang importante, hindi ito ginagamit bilang tunay na pera sa commerce, kundi bilang evidence at pag-set up ng operation. Ang bawal ay ang paggawa at pagpapakalat ng counterfeit money bilang totoong currency under the revised penal code, particularly crimes involving falsification and counterfeiting of treasury or banknotes. Sa entrapment, merong tunay na marked money, minsan. Tapos, hindi lang minsan. Sa entrapment, merong tunay na marked money minsan. Actually, hindi lang po minsan, lagi pong may tunay na pera. No, kadalasan yun nasa ibabaw, hindi pa pwedeng walang tunay na pera, hindi po minsan, lagi pong meron, kahit isang pirasong bill. Napakahalaga po kasi nilalagyan pa nga po ng powder substance yan no? Na para lamang mapatunayan at mas lumakas ang ebidensya, once na hawakan mo po yung pera, hindi ka pwedeng maghugas, no? Tapos kasi pagka in-examine yung kamay mo, makikita doon yung powdered substance as part of evidence na talagang tinanggap mo yung marked money, hindi lamang sa sinasabi. Pero ngayon, dahil nga po with the advent of technology, marami ng mga video, nagiging less na po yung paggamit ng mga powdered substance na yun. Sapat na yung video na nakitang hinawakan mo yung pera at authentic yung video, mas kapani-paniwala na din. O tuloy po tayo. Tapos sinahaluan ng boodle money. Ang goal is documentation and evidence. Hindi ito intended na ipambayad sa sari-sari store or i-deposit sa bangko. So the answer to the question is yes. Pwedeng magpagawa ng fake money sa rekto ang mga pulis. Ngayon, basahin natin yung mas mahabang paliwanag nito pong si Juan Sandugo. Sabi po dito, maging sa issue ng boodle money, lumilitaw ang kabobohan ng mga DDS. Bobo, tanga talaga ang mga DDS. Do you agree mga tol? Sige nga, paki-comment nyo nga kung kayo po yung nag-a-agree na bobo o tanga itong mga DDS. Yes or no lang mga tol ha. Tingnan natin kung kayo ba'y naniniwala na tanga o bobo kapag ka Duterte supporters. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Kapag ang isang tao ay walang alam sa basic law enforcement procedure, o yan daming naniniwala na tanga at bobo talaga ang mga DDS Ang resulta ay conspiracy theory, fake outrage at kabubuhang ipinapakalat online. Ito ngayon ang malinaw na ipinakita ni Coco Locoy, Eloy Bugris. Itong Eloy Bugris na ito, meron po itong sabpina na mula sa NBI SAS Sasot, Branco Mabanta Defenders at ng DDS Cult Network matapos nilang gawing issue ang boodle money sa NBI entrapment operation. Imbes na harapin ang tunay na issue, ang extortion complaint at aktong pagtanggap ng pera, ang inatupag nila ay ang kapal ng bundle, ang papel sa loob ng maleta at ang salitang rekto. Classic DDS behavior. Kapag hindi kayang depensahan ng ebidensya, hahanap ng distraction. Ano ba talaga ang boodle money o boodle money? Ang boodle money ay operational prop na ginagamit ng law enforcement agencies gaya ng NBI sa entrapment operations. Hindi ito buong totoong cash. Ang tunay na pera o marked money ay nasa ibabaw at ilalim lamang ng bundle. Ang nasa loob ay ginupit na papel o dummy bills para magmukhang totoong makapal na cash. Ito ay standard operating procedure, hindi ito bagong imbento, hindi ito set up, hindi ito illegal. Ito ay normal na operational tactic sa law enforcement operation, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hindi ito counterfeit money. Ito ang hindi maintindihan ng DDS propaganda machine. Nilinaw mismo ng NBI, hindi counterfeit ang boodle money. Bakit?
dahil hindi ito ginawa para ipasa sa publiko bilang legal tender. Hindi ito ginagamit sa negosyo, hindi ito ipinambayad, hindi ito ipamimigay sa merkado. Ginagamit lamang ito bilang operational evidence para ma-simulate ang delivery ng pera sa suspect. Malinaw ang distinction. Counterfeit, ginawa para manloko ng publiko bilang totoong pera. Budol money, operational prop para sa entrapment, magkaiba. Practical at security reason. Ito ang simpleng logic na hindi magets ng mga DDS cults, or I should say, ng mga tatanga-tangang Duterte supporters. Tanong, sa tingin ba nila, maglalabas ang gobyerno ng 350 million pesos na totoong cash para lang manghuli ng extortionist? Kabubuhan na iyon. Delikado, impractical, security risk, posibleng manakaw, posibleng ma-divert, kaya ginagamit ang budol money. Hindi dahil fake ang kaso, kundi dahil standard at practical ang procedure. Hindi galing sa rekto ang pera. Ito ngayon ang pinaka nakakatawang bahagi ng DDS meltdown. Ang dummy money sa lehitimong operasyon ay inihahanda mismo ng authorities gamit ang confidential at intelligence funds. May legal control at coordination. Ang marked money ay may serial number, recording at chemical markings para ma-validate sa korte. Hindi ito random na papel na pinulot lang sa kanto. Ang rekto ay figurative speech lang. Ito ang literal na bumihag sa utak ng DDS influencers. Nang banggitin ang rekto, hindi ibig sabihin nagpa-print ang NBI sa Recto Avenue. Whatever it is, para sa akin, kahit yan pinaprint sa Recto, walang problema. Ang daming mga printing press diyan sa Recto na legal. Hindi naman porkit matatagpuan sa Recto ay illegal na. It happens lamang na nung mga nakaraang panahon, pagka Recto sinabi, ang daming mga illegal. Pero maraming mga legal po diyan, kahit kayo po'y pumunta sa Recto, pwede po kayo magpa-print ng legal, merong resibo. Kaya actually hindi usapin yan eh. Kung sinabi man ni Direktor Matibag na sila'y nagpa-print ng peking pera sa Recto, kung lihiti mo naman yung printing press na nag-cater sa kanila, walang masama doon. After all, makikita naman yan sa breakdown sa paggamit ng intelligence funds ng NBI, kung doon ba talaga ginawa. Alam naman magsinungaling si Director Matibag. Pero sabi nga rito, figurative speech daw. Pero whatever it is, kahit yan ay figurative o hindi, kung sa recto yan o hindi, it doesn't matter. Ang mahalaga, legal ang ginawa ng NBI. Ito ay islang euphemism, street expression. Pero syempre, pinapangatwiranan dito ni Juan Sandugo. Sa kulturang Pinoy, recto imitation, recto replica, recto fake copy. Hindi literal na address. Ang literal na pag-intindi rito ni Nasasot, Coco Locoy, Iloy Bugris at DDS Vloggers ay malinaw na senyales ng poor reading comprehension, kawalan ng contextual understanding, kakulangan sa street marks, desperadong propaganda spin. Again, babalik ako sa pinapaliwanag ko mga tol. Regardless kung totoo o hindi, nasa recto yan, kung yan ba ay figurative speech o hindi, ang mahalaga, merong aktual na pagpapaprint ang NBI na ginawa sa legal na proseso. Kahit yan ay sa recto o sa iba pang mga lugar. Pero since sinabi, nabanggit ni Attorney Melvin Matibag yan sa interview sa interview sa kanya ni Anthony Taberne. Saka yung kasama niyang anchor doon. At doon binanggit ni Director Matibag na sa recto nila pinagawa. Kung totoo naman talagang sa recto at lihitin mo naman na negosyo yung pinagawan, walang problema doon. No, pinapalaki lang talaga ng mga tatanga-tangang DDS ang issue. At yun lang ang kailangan. Dahil ang mahalaga sa entrapment ay hindi kung totoong lahat ng laman, kundi kung tinanggap ito ng suspect bilang kabayaran sa hinihinging pera. At dito bumabagsak ang DDS narrative. Ang tunay na issue, extortion. Ito ang pilit iniiwasan ng DDS propaganda network. Imbes ng pag-usapan, bakit may entrapment?
Bakit may turnover? Bakit may mark money? Bakit may aktong pagtanggap? Ang gusto nilang pagdiskusyonan, papel ba yung nasa loob? Napaka-obvious ng deflection tactic. Hindi nila masagot ang aktong pangingikil ni Franco Mabanta kaya inaatake nila ang props ng operasyon. O, logical policy ng mga DDS. Ito ang malaking kahihiyan ng DDS influencers ngayon. Inaatake nila ang source ng papel pero hindi nila masagot ang mismong act of acceptance. Ang issue, tinanggap ba ang bag sa paniniwalang may pera? Kapag ang sagot ay oo, game over. At ganun po yung nakita natin dito sa video. NBI at tatlong maleta. Isa, dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga puso, kapansin-pansin na mayroong nakaril na mayroong tatlong maleta pa. Isa, dalawa, tatlo. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha ng mga suspect mula sa kanilang extortion attempt, no? Na inoperate nga ngayong gabi ng NBI o TCB. So sa ngayon, abangan natin mga kapuso yung susunod na maging hakbang ng NBI tungkol sa pagtukoy doon sa Ayan, di ba? pinaka-ulo o nasa likod ng attempted na In flagrante delicto, caught in the act eh. No? Kaya ang hirap pong pasinungalingan yan. Tapos may mga circumstantial evidence pa katulad po nito. No? O nakikita po ninyo ito? O. Yan po ang pakikipag-usap mismo nitong si Franco Mabanta sa ahente po ng NBI. Ito ba ay paglabag sa 4200? Hindi. No? Ito ay surveillance operation na isinagawa ng NBI at magiging bahagi po ito ng kanilang ebidensya laban po kay Franco Mabanta at sa mga kasabwat niya. Na bago mangyari yung entrapment operation, kinakausap sila nitong si Franco Mabanta, nagbibigay ng instruction kung ano ang gagawin. At doon nga, ganun ang ginawa nila na kinalaunan nagresulta sa pagkakaaresto nitong sina Franco Mabanta. O yan o, di ba? O yan o, caught in the act. O. Ngayon, patuloy na sinasabi nitong si Franco Mabanta, wala daw silang krimeng ginawa. Kaya daw nilang patunayan. No, ituloy ko po yung sinasabi ni Franco Mabanta noong May 8. Walang extortion na nangyari. Mapapatalaga ka na lang eh. Talaga? Wala kaming ginawang anumang pagbabanta. Pawang kasinungalingan ng lahat ng iyon. Ang ebidensyang inilabas sa isang panig lamang ng kwento. Wala kaming ginawang krimen at mapapatunayan namin yan. Sige. Actually, ang magpapatunay ng krimen na ginawa ninyo, hindi naman kayo eh. No? Kung hindi ang prosecution sa pamamagitan ng mga ebidensyang inilatag ng NBI. Ginawa ito ni Romualdez upang patahimikin kami. Bakit? Dahil ang tiempo ng paglalabas ng aming expose maglalagay sa kanya ng desperadong sitwasyon, lalo na sa gitna ng kanyang malalaking suliranin ngayon sa ombudsman. Habang ipinapakita ni Bongbong Marcos na malinaw niyang pinakikinggan ang nais ng sambayanan at tila handa ng papanagutin ng taong matagal ng pinaniniwalaang sumabutay sa unang 3 taon ng kanyang administrasyon. Ilang araw bago ang aming pag-aresto, ilang beses kaming pribadong binalaan ng mga makapangyarihan at malapit na kaibigan na may alam sa sitwasyon na may lehitimong pangamba para sa aming pisikal na kaligtasan at posibleng may manakit o pumatay sa amin sa pamamagitan ng mga hitman. Yet, nagdemand sila ng pera. No? Dahil dito, bago pa man ang pag-aresto, nagbigay ako ng malinaw at tahasang utos na kung may anumang mangyari, literal na anuman, maging pagkamatay man o pananakit, sa kahit sino sa amin, ang aming legal team at mga pinagkakatiwalaang kaalyado ay dapat agad ilabas ng buo ang 70 minutong expose sa lahat ng pangunahing social media platforms upang makita ng buong Pilipinas. Where you na? Nasaan na yung video? Franco Mabanta, hinahanap po ng taong bayan. Kami sa PGMN ay matagal nang may taos-puso at malalim na pagmamalaki sa paglaban sa masasamang tao. Ngunit kahapon, ginawa namin ang mahirap na desisyon na harapin ang pinakamasama sa kanilang lahat. Yet, may perang involved.
My goodness. At ngayon, narito kami sa sitwasyong ito. Kung ito ang kapalit ng paggawa ng tama, handa namin itong tanggapin. Nais kong balang araw kapag malaki na ang aking 5 taong gulang at 2 taong gulang na mga anak, ay balikan nila ang mga desisyong ito at makita kung anong klaseng tao ang kanilang ama. Dear Martin, alam mo kung ano ang ginawa mo sa bansa. Alam namin kung ano ang ginawa mo sa bansa. At sana sa lalong madaling panahon, malaman na rin ito ng lahat. Kaya nga ilabas na ninyo. Franco Mabanta. No? Gusto na naming malaman. Ang katotohanan, ilabas na ninyo. Hanggang ngayon, wala kayong nilalabas ng video. At syempre, may sagot dyan ang kampo ni Congressman Martin Romualdez. Pakinggan po natin si Atty. Atienza. Magandang araw. Ako po si Atty. Elaine Atienza, tagapagsalita ni Representative Ferdinand Martin Romualdez. PGMM is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sino man na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant to the criminal allegations of extortion Tama. that are now under investigation. Di ba? If anyone Yun ang punto dito mga tol eh. No? Walang kaugnayan yung ginawa nilang di umano'y extortion sa mga alegasyon nila kay Congressman Martin Romualdez. O assuming for the sake of arguments, for the sake of arguments, totoo yung mga alegasyon nila kay Congressman Martin Romualdez, bakit sila nang extort? Yun ang punto. 'Di ba? May alam ka na maling ginawa ng tao. Dapat ang bilang isang mabuting tao, ipagbigay alam mo ito sa otoridad o kaya bilang isang miyembro ng press o ng hindi ko kasi makategorize kung ano itong PGMA PGMN O basta bilang isang miyembro ng Peanut Gallery Media Network, ang gawin mo, i-expose mo ito sa harapan ng publiko without any considerations. 'Di ba? Lalong-lalo na sa taong involved. Ang problema, meron kayong hiningi, di umano, at yan ay pinapatunayan ngayon ng NBI. That is the problem. Magkaiba ang journalism at extortion. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities. And let the proper institutions act on it. Not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMM did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ultimately, this case will be decided by facts, evidence, and the rule of law, not by competing narratives in social media. Such conduct undermines legitimate journalism and damages public trust in genuine media institutions. Simple lang po ito. Sa demokrasya, malayang pumuna. Pero malinaw po sa ating batas, krimen ang pangingikli. Tama. At meron ngang sinabi si Ramon Tulfo dyan, mga tol, no? Kasi sa totoo lang, ang journalism, maganda naman kung tutuusin kung may mga alam kang illegal na ginagawa, i-expose mo, no? Pero ang problema, hindi nila in-expose. Instead, di umano'y nanghingi sila ng pera. At ngayon, hinuli sila ng NBI dahil doon. Eto, sabi ni Ramon Tulfo, the arrest of social media influencer Franco Mabanta for extortion is a cautionary tale of abusing the power of media to harass others. I agree. No? Sa sinasabi dito ni Ramon Tulfo, ito ay pang-aabuso ng kapangyarihan sa malayang pamamahayag para lamangan ang kapwa po natin. May mabantas thrive in social media. Those who use this new medium unscrupulously decrease. Sana. Ang dami kasi talaga ngayon ginagamit na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng social media para lamang sa kanilang mga personal na interest.
And may the people realize that journalism adheres to accuracy, accuracy, accuracy. Mula nang nagkaroon ng social media, maraming naglabasan na fake journalist na parang mga kabute. Totoo. Pero ako, di guilty rito. Never kong sinabi sa inyo na ako'y tagapagbalita, mga tol. Kaya nga lagi ko sa inyong sinasabi, nagre-react tayo sa mga balita. Hindi tayo nagdadala ng balita. Magkaiba yun. Ha? Kahit ako, meron akong balitang alam, hindi ko ito inilalabas hanggat hindi lumalabas sa mainstream media. Kasi vlogger lang ako. Hindi po ako journalist. Mula nang nagkaroon, kahit na ang mga mangmang na walang katuturan ang pinagsasasabi ay pinaniniwalaan. Yun ang pinakamasaklap. Bakit? Kasi mas marami sa ating mga Pinoy ay bobo kesa inteligente. Oo nga't marunong silang magbasa pero hindi naiintindihan ang kanilang binabasa. Walang discernment. Pustahan tayo. Maraming di nakakaalam ang ibig sabihin ng katagang yan. Sino sa inyo ang hindi nakakaalam ng discernment? Mga tol. We were once one of the largest English-speaking countries in the world. Anyari. Sabi ni Ramon Tulfo. Totoo naman to. Real talk ito, mga tol, yung sinabi ni Ramon Tulfo. Pero going back sa press freedom o sa freedom of speech, wag nating abusuhin. No? Yun lang ang pinakapunto dito. Kung sa tingin ng PGMN, meron silang ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez. Gamitin nila ito sa tama. I-expose nila. Baka makuha pa nila ang suporta ng maraming mga Pilipino kapag ginawa po nila yan. Hindi sa ganitong kaparaanan kung saan inaresto sila ng NBI dahil sa di umano'y extortion activities laban kay Congressman Martin Romualdez. Hanggang dito na lamang, mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 10, 2026. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa lahat ng ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.